Kabila ng iba't ibang problemang kinaharap ng ating Pag tayo'y tumaya, walang atrasan yan. Mamatay, mabuhay, yumaman o maging pobre, sirain o parangalan, wala na sa akin yun. Balang ako'y sirain ng sirain, wala namang epekto sa akin yun. Basta wag lang masira ang bansang Pilipinas at wag lang masira ang kinabukasan ng ating bansang ito na mahal natin. Na pinagpepestahan ng iba't ibang mga interes ng ibang mga bansa. Tulad nitong mga banyagang nariritong gustong umawak pa rin sa atin. Sinasabi ko na sa inyo, ito pong team na ito will have a landslide win sa darating na eleksyon. tulad ng ibang mga leader sa bansa na kanyang pinagkatiwalaan. On the road with the front runner. All-out support din si Pastor Apollo sa tambalang Bongbong Marcos Jr. at Inday Sara Duterte sa pag-asang ipagpapatuloy ang nasimula ng Duterte administration. Pangarap nyo ay pangarap ko. Ngunit ilang buwan pa lang ang kanyang panunungkulan na inulan na agad ng kontrobersiya ang kanyang administrasyon. Sa gitna nito ay nanawagan si Pastor Apollo na dating spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na suportahan pa rin si Marcos dahil ito ang dapat gawin ng mga Pilipino. Gusto ko manatili siya na mahal ng tao. Manatili siya na isensyal siya ng tao na talagang ginawa niya patuloy at masigit pa yung pinasimulan ng Duterte administration. At ito rin, ani Pastor Apollo, ay ayon sa salita ng Diyos. It is the will of the Father, no matter what our convictions or viewpoints or reservations, we will rally behind our leaders. Kasabay nito, pinalalahanan din ni Pastor Apollo ang mga nasa gobyerno ng kanilang mga tungkulin dahil ang kanilang kapangyarihan ay itinalaga din ng Diyos upang ipatupad ang batas at hustisya. Hindi dapat abusuhin ang kapangyarihang ito, paalala pa ni Pastor Apollo. Leaders are not to use their power to oppress or favor the powerful. I'm praying for all the leaders, President, Vice President, Congressmen, Senators, Speaker of the House, Senate President, Governors, Mayors, Councilors, up to the barangay level. I'm praying for all of them. I want and we want the Marcos administration to succeed. Ngunit isang araw, tila biglang nag-ibang ihip ng hangin. Ang mga expose natin dito sa Maharlika. Ayon sa isang kilalang political vlogger, gugurgurin daw ang mga Duterte kasama si Pastor Apollo at ang SMNI. Iyan ay ayon sa kanyang intel na umano'y nasa loob ng palasyo. Ang plano nila, mga kababayan, sunod-sunod, okay, Sara, PRRD, then Quiboloy, wala pang 2 taon, sunod-sunod na nga ang kontrobersiyang ipinupukol sa mga Duterte. Nariyan ang pagmukhain silang waldas sa pera ng taong bayan. Ang pagdidiin sa International Criminal Court dahil sa umani human rights abuses sa war on drugs campaign ng nakarang administrasyon. Ang umano'y gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Duterte at ng China sa issue ng South China Sea at marami pang iba. Pero ang sentro din ngayon ng kontrobersiya ay ang kaliwat ka ng atake sa malapit itong kaibigan na si Pastor Apollo maging sa media arm ng Kingdom of Jesus Christ, ang SMNI. I move for the issuance of subpoena to Pastor Quiboloy to appear on this committee. So move, Mr. Chair. And if Mr. Quiboloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested.
a request for the Senate President to issue an arrest order against Apollo C. Quiboloy. Nasalang na ang kaso laban kay Pastor Apollo Quiboloy at sa kanyang mga kasama. Trabaho po ay trabaho. Why my advice for him is to just face the SMNI, eto at tatanggalan kayo ng platform. Dahil nga, si Pangulong Duterte, yung boses na lang niya ay nai-ere dyan sa SMNI. Hahanapan nila ng violation. Okay? At kung ano-ano para totally mapasara kayo SMNI. If you can prove that the 1.8 billion pesos is true, I resign. But if I can prove that the 1.8 billion that your program said is false, lagay nyo dito yung prangkisa nyo on the line. Kaya ka? Ito nga ang diretsahang banta ng Kamara matapos tanungin ng mga anchor ng SMNI kung totoo bang umabot sa 1.8 billion pesos ang travel expense ni House Speaker Martin Romualdez. In a form of question, kay Speaker Martin Romualdez, 1.8 billion ang travel cost. Nako. 1.8 billion pesos. For how long? For almost 1 year lang. For the entire Congress. Sa kanya lang. Dahil isa raw itong fake news laban kay Romualdez, gamit ang kapangyarihan ng Kamara, mabilis na sinilip ang prangkisa ng SMNI at isinight in contempt pa ang dalawang anchor ng network. I move to contempt, to cite for contempt Mr. Celis for on these two grounds under Section 11. I move to declare Madam Madoy in contempt. Thank you for the sender of court. Thank you for the sender of court. Magkikan sa masa para sa masa. Ang programa ni dating Pangulong Duterte at ang programa na kilalang lumalaban sa CPP, NPA, NBF ay parehong sinuspindi ng MTRCB. Ang NTC naman, pinatawan ng indefinite suspension ng network. may nakausap ako mga officials ng NTC, even the congressman, na humingi ng tawad sa akin ng isang congressman, sabi nila, so naman, pasensya na ha, trabaho lang, may sinunod lang kami. Maging ang social media accounts ng SMNI ay hiniling ng mga makakaliwang kongresista na tanggalin. Matapos ang ilang pagdinig, dalawang bagay ang naging resulta nito. Isang panukalang batas sa tanggalan ng prangkisa ang SMNI at ang paglalabas ng warrant of arrest kay Pastor Apollo. Nakapagtataka lang dahil pati ang pangalan ni dating Pangulong Duterte ay itinawid din sa pagdinig sa prangkisa ng SMNI. Bakit merong pag-transfer ng responsibility from the executive pastor as the property administrator to former President Rodrigo Duterte? Mr. Chair, I will also move to invite then former President Duterte kasi siya yung in-involve as pinasahan ng property. Ito'y matapos sa itinalagang administrator ng The Kingdom of Jesus Christ ang dating Pangulo ilang araw bago ang huling pagdinig ng komite. Siya ho ang mag-administer ng lahat ng kingdom property sa Philippines po in case may mangyari. Sa kasagsagan din ng pagdinig ng Kamara, pinaandar ng komite ni Senator Rizzo Ontiveros ang investigasyon sa umano'y mga krimen ni Pastor Apollo. Ayon kay Ontiveros, nagpasaklolo ang mga dating miyembro ng kongregasyon at dapat silang bigyan ng hustisya. Pero ang simpleng sagot ng kampo ni Pastor Apollo, na yung mga ganun pong proseso dapat ginagawa sa ating mga hukuman. Kung ipagpapatuloy po natin yung ganong sistema ng investigasyon para kung nababaliwala ng ating mga korte, no, na aagawan po ng poder ang ating judikatura, no? Kalaunan, isa sa mga kinuhang witness laban kay Pastor Apollo ay idinawit na rin ang mga Duterte. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Kami magtanggap ng baril kay Pastor Quiboloy. Ako pa ba ang mag-deliver sa kanya ng kanyon bukas? It's silly. Bakit man si Pastor mambigay ng baril sa akin? Sana siya magkuha.
Kung magsabi siya wala isang baril, bigyan ko siya. Hindi ko ikakagulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo paratang atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Naniniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. Binigyang diin naman ni Vice President Sara Duterte na dapat bigyan ng patas na laban si Pastor Apollo sa tamang korte. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Tulad sa Kamara, ang pagtugis kay Pastor Apollo ang gustong gawin ng Senado. Ang kasong ito ay hindi naman nabago. Unang pumutok ang issue sa US kung saan kinasuhan si Pastor Apollo ng kung ano-anong kaso. Ang kwento, mga dating misyonaryo raw ang nasa likod nito. May mga karumal-dumal daw itong mga kaso sa loob ng KOJC at nang mabisto, agad daw itong tumakas at lumipad papunta sa Amerika. Hinarap naman ang mga aligasyong ito ni Pastor Apollo. Sa katunayan, nasa 20 mga batikang abogado sa Amerika ang may hawak ngayon ng kaso. Bagamat wala pang hatol ang korte sa Estados Unidos sa kanyang mga kaso, inilagay na ang kanyang pangalan sa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation at nagpatupad ng sanctions. Kabilang na rito ang pagpapasara ng kanyang official social media accounts. Sa Pilipinas naman, mas komplikado tingnan dahil maliban sa gustong makiimbestiga ng lehislatura, ang dating kasong ibinasura na ng Local Prosecutor's Office noong 2020 ay ibinaliktad ng Department of Justice kamakailan tulad sa Kamara at Senado. Naglabas naman ngayon ng warrant of arrest ang Davao RTC para kay Pastor Apollo kasama at iba pang misyonaryo ng KOJC dahil sa umano'y pang-aabuso. Nang sumunod na linggo, ang Pasig RTC naman na naglabas ng warrant of arrest dahil sa umano'y kaso ng qualified human trafficking. Sagot naman ng mga abogado ni Pastor Apollo. Kailan na-dismiss ito? Noon pang June 29 of 2020. Nag-file po sila ng motion for reconsideration and then we defended Pastor kasi hindi talaga totoo itong mga parating niya sa kay Pastor, no? We cannot help but suspect that this is really politically related because in the past, wala naman nagpakita ng ganong interest si Senator Hontiveros po dito sa kaso. Kapansin-pansin din ng ilang online news outlet na naglalabas ng serye ng propaganda laban kay Pastor Apollo. Ayon sa isang artikulo ng Asian Century Journal, kabilang ang Vera Files at Rappler sa parehong pinopondohan ng US-based National Endowment for Democracy na isang front operation unit ng CIA sa pakikialam sa mga foreign government at media infiltration. Ito rin ayon sa dating kadre ng CPP, NPA, NDF ang nagiging tuntungan ng mga makakaliwa na gustong sirain ang pamahalaan o kung sino mang kalaban nila. So the CIA is using Rappler to condition the public that if ever si Pastor ay kuhanin nila ng extraordinary rendition, yan ay justified dahil si Pastor ay armado, maraming armas na high-end and high-tech, yung mga witnesses na ginamit nila ng mga sinungaling, konektado si Pastor sa sinasabi nilang Kibuloy, Duterte criminal clique. That's the way CPP, NPA, NDF lined their propaganda and Hontiveros, and that's the way Rappler projected Pastor. Kung dati madalas mababasa o maririnig ang salitang anak ng diktador si Marcos, ang mainstream media ngayon ay nag-iba na rin ang kanta sa pagbabalita. Samantala sa higit 5 dekadang panloloko at panlilinlang ng komunistang teroristang grupong CPP, NPA, NDF, dalangin ni Pastor Apollo na mawala na rin sa galamay ng banyagang ideolohiyang ito ang Pilipinas. Ideolohiyang hindi kumikilala sa Diyos at pumapatay ng kapwa-tao. Yung hirap na dinanas namin, yung sakit sa araw-araw. Ilang taon na siya nawawala. Yung anak ko, hindi ko alam kung nasaan. Kaya ganun na lang ang pagsusumikap ng SMNI na imulat ang mga mamamayan at depensahan ang pamahalaan. Sa kanyang mga pangangaral, lagi rin itong ipinupunto ni Pastor Apollo. We've been oppressed by that for many, many years. And people
all over the Philippines, all families have been affected by the atrocities of this group. But look, the Father hears the cries of the oppressed. Think it's an accident that He put me up as an appointed son? You think it's an accident that He put up SMNI as the broadcast media that will tell the truth? It is divine intervention, my brothers and sisters. Kapansin-pansin din sa panahon ni Bongbong Marcos Jr. Iba ang naging tayo ng kanyang rehimen laban sa rebelding grupo. At partikular dito ang muling pagbuhay sa peace talks. Mismo si Vice President Sara Duterte kontra sa hakbang na ito ng gobyerno. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Kaya naman, hindi nakapagtatakang gagawin ng mga miyembro ng teroristang grupo na atakihin si Pastor at ang SMNI. Ang mga ito, nagbabalat kayo't nakaupo ngayon sa Kamara bilang mga kongresista. Ang CPP, NPA, NDF po ang nagpapatakbo kay Franz Castro, kay Raul Manuel at kay Arlene Brosas because they are part of the entire organization of the CPP, NPA, NDF. Maliban sa ideolohiyang komunismo, minsang natalakay ni Pastor Apollo na dapat nang mawala ang mga Pilipino sa kolonyal na kaisipan at tuluyang tumayo sa mga sarili nitong paa. The President and me are one in thought about anti-colonialism because you've heard me once that I said our mission now is to decolonize the mind of the Filipinos. Once upon a time, I was also enamored, not all Filipinos maybe majority of us. But the Lord God Almighty enlightened my mind about our colonizers when they brutalized us, being religious, being non-violent, God-fearing, and law-abiding. And that event opened my mind actually that the face of our colonizers as they have projected to us is not really who they are. And I'm not against anyone. I'm not against the Americans. I'm not against anyone. I don't look at anyone as superior than me, nor I don't look at anyone as inferior than me. All we want is just equality. Matatandaan ng ilang pangangaral at diskusyon ni Pastor Apollo, lagi niyang pinalalahanan ang Amerika, kaugnay sa kapangyarihan nito bilang isang bansa. You have been given the grace of God to be the ruler of this world as a unipolar world. And you know that is now slipping out of your hands because of what you have done, because of what you have sown all over the world. So, we want you to be where you are before. But if that doesn't happen, then there is no more chance for you to lead the world. No more moral authority to lead the world, and no more spiritual moorings to guide the world into what America was. Because America was founded fundamentally by the Christian principles of the founders and the framers of the Constitution. Sa pinakahuling pahayag ni Pastor Apollo, sinabi niyang hindi siya haharap sa gobyerno kung hindi maibibigay ang kanyang hiling. Ito'y dahil ikinababahala ng butihing pastor ang umano'y extraordinary rendition na posibleng gawin sa kanya ng Amerika. Lalo na't ayon-anya sa kanyang credible source, mayroong $2 million na nakapatos sa kanyang ulo, dahilan upang piliin niya na hindi magpakita sa publiko. I am preserving myself. Ito po ay wisdom ng Panginoong Diyos to preserve myself. Iniingatan po ako ng Ama na hindi ako pupunta sa patibong ng tao para mangyari ang kanilang gustong gawin sa akin, na kanila akong bawian ng buhay sapagkat ako'y hadlang sa kanilang mga plano. Yan po ay pag-iingat ng banal na Diyos sa akin.
Ayon naman sa mga dating tagapagsalita ng palasyo, hindi nila masisisi si Pastor Apollo kung ganito ang kanyang desisyon, lalo na't sangkot ang Estados Unidos. Kung patas ang laban, sisipot siya. Pero hindi po patas ang laban ng mga Amerikano. Dokumentado po yan na legal sa kanilang manghidnap. Dokumentado po yan na ginagawa ang extraordinary rendition. Sapagkat yung pong pamalaang Estados Unidos, pag ikay nasa wanted list, talagang ginagawa nila ang lahat para burahin ka. Pinakita nyo sa kasaysayan na talagang ina-assassinate nila yung mga nasa wanted list nila pag hindi nila makuha. Mabilis na naging paglihis ng rehimeng Marcos sa mga pangako nitong patuloy na pagbabago. Dahilan upang agad na bumulusok ang tiwala ng publiko. This rally in Liwasang Bonifacio is the beginning of the end of violation of the rights of the Filipino people. Hindi na rin maikakaila ang maagang pagsiklab ng diskontento at daing mula sa mga mamamayan. Hindi po tayo magsasawa kahit mawalan tayo ng boses. Sisigaw at isisigaw pa rin natin ang katotohanan. Maging ang mga dating kaalyado, dismayado na. Kami ang nagluklok sa inyo sa kapangyarihan. Dahil ang Pilipinas ay pagmamayari ng Diyos na may kapal. Sana hindi tayo kinakalimutan. Sila lang yung bumangon eh. Ito po ay para sa bansa. Diyos at bayan! I pronounce multiple blessings all the days of your life. Katulad ni Pastor Apollo na naglilingkod sa Diyos upang mapabuti ang buhay ng mga tao. Ngunit ngayon ay isinasaktan. Ang hinihiling na patas na laban at katarungan ay pinagkait pa. Kung tunay ngang ibinenta ng gobyernong ito sa kamay ng mga banyagang isang Pilipinong nagliligtas ng kaluluwa mula sa paggawa ng masama, sino ang mga Poncio Pilato ngayon na naguhugas kamay at nagpapako sa krus ng mga inosente? Isinusumpa nila ang kanilang integridad at paninindigan dahil sa personal na interes. Go ahead and mock my name. Hindi mga Poncio Pilato ang kailangan ng bayan, kundi mga leader na may tapang at integridad upang ipaglaban ang tunay na katarungan at kabutihan para sa lahat. I'm just preaching. They put me on the category of Bin Laden. I'm not a terrorist. I'm not a drug lord. I'm not a drug pusher. I'm not a violent terrorist. My intention is not to destroy nations. My intention is to just preach peace and love all over the world using the Bible as the gospel of Jesus Christ. And people are magnetizing to that kind of message. Is that my fault? Is that my mistake? Ain't no power can tie me down. Yes, I'll rise again. Death can keep me in the ground. Sila ng iba't ibang problemang kinaharap ng atin.